The decision of the court. Like I said, I feel happy because it's end up, and both sides are happy. That's it. Do you feel, I mean, can you forgive Sarah? I don't know. Last time you felt very strongly that she should be sentenced to death. Last time we talked to you, what, 2.5 weeks ago or something. What changed your mind? Nothing. I just changed my mind. I sit with my brothers, talk to this. They said it's up to you. You just make up your mind and talk. I cannot speculate. That's why we will be calling on the Attorney General and the prosecutor. Hindi masaya, talagang masaya-masaya kami. Talagang nakikita ko naman doon sa... Ang balak po namin kay Sarah, papag-aralin po. Gusto daw po niya mag-law, papayagan niyo ba siya? Kung ano po ang makakasaya sa kanya ay talagang hindi po namin tututulan. Isa siyang broadcaster, no? Isa siyang broadcaster, no? Yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Yes, si Arnold Clavio po. Siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Kung ako po ay nakapiipa sa Al-Ain Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon. Kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay o nag-donate ng $40,000 dollars at kasama po nila doon si Arnold Clavio, si Kuya Peter Singh, at isa pa pong veteranong broadcaster o reporter na nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So sila po yung bumisita sa akin doon. So doon po ko po unang nakita si Arnold. So naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. Dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, diyan sa Pilipinas, noong August ng 1996, isa po siya sa nag-cover noong anong kaso ko, noong pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa probinsya, in fact, naging exclusive pa nga niya eh.
dahil hindi nakasama yung isang reporter sa kabilang station. Iniwan, sa Channel 2, iniwan nila. Okay? So, kaya po kami nandito. So, kuya-kuya po yung tawag ko. Ngayon, sa lahat ng nakakakilala, personally kay Arnett Pagli, alam niyo ito, yung gano'n po siya kakimkoy. Hindi lang po yung mukha niya, kundi po, yung talagang yung sense of humor niya, kahit yung laka ko, kahit malupit ako, nakakatawan niya po ako. So, just imagine po, no, nagaling ako sa kulungan, kung gaano pa ka-vulnerable niya. Pero hindi ko po justify kung ano po nagawa ko po. So, in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold po siya akong tawagin noon. At alam niyo po, siya po yung isang tao na for kauna-unahang pagkakataon na nagpasyal sa akin, sa Manila. At siya din po yung kauna-unahang tao na nagdala sa akin manood ng sini, nagdala sa akin manood ng sini sa Manila. So ako na po tuwang-tuwa, napakabait naman ni Kuya Arnold. At yun nga po, hindi ko po, ayun po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwento ngayon. So yun lang po inaamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay ko pong anak. At alam ko po nagkasala. Okay, maraming nagtatanong sa akin, bakit naitago mo? Alam niyo po, wala na magkaroon po kami ng relasyon ngayon. Ang payo niya sa akin na dati, walang aminan. Yun agad naman. Kahit ano nangyari, huwag ka na amin. So yun naman po, I was 17 years old nung panahon niya. At talaga pong, napaniwalan niya ako. But again, hindi po justify yung kasalanan ko na nagawa ko. At of course, hindi na po siyang papatawaran sa ang nanay ko, nanay talaga nasaktan ko ng 6 years. At ang lumapit sa akin na pinakiusapan ako na ireklamo ko si Arnold Clavio. In return, dudublihin nila yung sustento na binibigay sa akin ni Arnold o sa anak namin. Pero hindi po ako pumayag dahil ayaw ko po na magamit ako sa politika. Kung magpapagamit lang ako sa politika, noon pa. So wala po akong intention, kung hindi yung sabihin lang yung katotohanan. Yan na lumabas ako dahil po, alam niyo sir, nung nagkikita si Arnold at saka si Ara, sinabihan siya ni Arnold na ang mama mo kapag nagsabi sa public, ang mama mo, makukulong ako. So ngayon, yung anak ko, nasa kanya yung simpatya. Kaya ayaw ng anak ko na magsalita ako. Pero siyempre, dahil malaki, kaya hinintay ko sir, yung 20, na talagang dumating siya sa edad na adult na. Kasi po kasi, kapag yun nga, nababanggit ko na gusto ko nang magsabi ng totoo, si Arnold, tinipigilan ako. There was a time na lumuluhod pa siya sa akin at may sasabihin niya, o kapag umamin ka, magmumundok na lang ako. So, siyempre naman, ako naman, makaawa naman. So, stop na naman. So, this time, siyempre, may sarili na akong pamilya. Magpakalalaki siya this time. Kung si Arnold ngayon ang kaharap mo, paano mo sasabihin paliwanag kay Arnold? Bakit nagawa ng Sara Palagbagan itong paglantad sa publiko matapos ang 22 years? Talk to Arnold. Arnold, total 22 years naman na ang nakakaraan. Binigyan kita ng pagkakataon, nakinig ako sa'yo. So ngayon, it's about time na iklaro ko na at sabihin sa mga tao na ikaw nga ang ama para maklear yung mga pangalan ng mga tao na tinuturo ng iba na sila ang ama ni Ara. At the same time, total, malaki na yung anak natin, 21 years old, at malaki na rin ang mga anak mo. And I'm sure, ready ka na emotionally, mentally, para harapin yung ginawa mo sa akin. Pasalamat ka dahil after 22 years, aminin mo na lang. Aminin mo na magpakalalaki ka. Aminin mo yung ginawa mo sa akin. Hindi ko sasabihin kung ano yung paano mo ako minanipulate. Hindi ko i-justify kung ano yung mga ginagawa ko o kung paano nangyari yung mga pagkakamali ko. Pero sasabihin ko lang ang totoo na ikaw ang ama ni Ara. Pakalalaki na siya, Lord. 22 years na yung binigay kong pagkakataon sa kanya. And I hope and pray na ready na siya. Prepared na siya
na darating ang araw, mangyayari at mangyayari to.